Good day po. Smart po ito dito sa Mukoy Homestead. Kumusta po kayo? Sana ay all is well. 3 weeks ago ay na-reach ko na yung 1,000 subscribers sa YouTube. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood at sumusuporta sa ginagawa ko. Medyo ikwento ko po sa inyo kung paano ako nagsimula. 2018 ako nagsimulang mag-alaga ng hayop after kong mag-abroad. Ang ginawa ko noon, nanood lang ako sa YouTube, nagbasa sa internet, kasi wala naman akong experience. Saka sa tulong din ng mga kaibigan na nag-a-advise kung anong mga dapat gawin. Bata pa kasi ako nung may mga alagang hayop ang lola ko. Nung una, di siya naging madali, lalo na at hayop ang alaga. Di maiwasan na may magkakasakit at may mamamatay. Mahirap tanggapin nung una, pero ganun talaga. Kailangan tanggapin at bawat pangyayari may matututunan ka. Pero dun sa 4 na Coronation Sussex ko, walang natira kahit isa. Although na-discover ko na rin kung anong predator ang umuubo sa kanila, pusa, dahil nang one time nag-ingay, tapos sinundan ko yung bakas nung mga balahibo nung nahuli nung pusa. Kaya talagang maaring itong ngayong nakakulong ko is talagang kailangan malaki na sila pagka pinalabas ko. Ako naman kaya pinapalabas ko, pinapakawalan ko is para bang ang tatamlay nila pag parating nakakulong. Kaya kailangan palabasin din sila paminsan-minsan. Ayun na nga lang, di yun yung magiging sugal mo. Pero habang inaalagaan mo sila, nakaka-relax sa isip at napakasarap ng pakiramdam kapag napalaki mo sila at nabenta na. 2020 ako nagsimulang gumawa ng video, panahon ng pandemic. Tapos ngayong 2024 ko lang na-reach ang 1,000 subscriber. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood at sana patuloy lang po ang inyong pagsuporta. Dahil ito na ang simula talaga ng karera ko sa pagbablog. 2021 ako nagsimulang magtanim ng gulay para di na ako bibili. At dahil sa kagustuhan ko na makakain ng mga organic na pagkain, dahil lahat ng nakikita nyo at nabibiling gulay at prutas ay karamihan ay ginagamitan ng synthetic fertilizer at pesticide. Kaya ginawa ko ay nagtanim ako ng natural lang ang ginagamit na fertilizer galing sa dumi ng hayop at compost lang. After ko siyang mabungkal, bago ko siya ayusin, lalagyan ko muna yan ng dumi ng kambing bago ko hahaluin. Yun lang naman kasi ang ginagamit kong pinaka fertilizer. Ang dumi ng kambing ay malamig sa halaman kumpara sa ibang dumi ng hayop. Hindi mamamatay ang halaman kahit direktang ilagay. Ang sangkap ng dumi ng kambing ay nitrogen, phosphorus at potassium. Ito ang mga pangunahing sustansya na kinakailangan ng halaman. Hindi po ako gumagamit ng synthetic fertilizer, bagkos organic material lang. Kaya malaki ang pagkakaiba. Madami kang mararanasan na sumisira na peste sa gulay. Kaya ginagamitan ko naman ng mga natural na pamamaraan lang para puksain sila at alam kong ang kinakain ko ay walang mga chemicals. Kaya doon ko naisip magsimulang i-document ang mga ginagawa ko
dahil personal kong karanasan ang mga ilalabas kong video. Siyempre sa una parang nakakaasiwa dahil nang nagsasalita akong mag-isa hanggang sa nasanay na din ako. Tapos naisip ko yung iba kumikita sa social media, kaya practical lang, nangarap din ako na sana umabot din sa ganon. Marami pa akong dapat malaman at matutunan para ma-improve ko itong ginagawa ko at para maganda ang mga ipapalabas kong mga video. Kaya abangan nyo po ang mga videos ko at marami po ulit salamat sa pagsubaybay. Paano po? Thank you for watching. Ingat po kayo lagi and God bless always. Kita po tayo ulit sa susunod na video.